Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta kayo mga idol? So magandang gabi, mag-update tayo ngayong Sabado ng gabi. Mga Lodi, no? So malupit matindi ang ating mga news. Yung nagko-comment sa akin eh. Puro ka naman malupit eh. Hindi naman malupit yung news eh. Anong gusto sabihin ko? Meron tayong walang lupit na news. So, ganon. Siyempre malupit yung news natin mga idol. Alam nyo naman yan. Di ba? So, bago yan, syempre, tignan nyo ang ating crypto bubble. So, sa day natin to mga Lodi. Oh. Sa day, medyo may mga double digit tayo nagpump, lalo na yung Doge tsaka yung Pepe. 'Di ba? Yung mga meme coins na matitindi o yung SHIB, halos nag 10% din. Doge 14, 15 naman sa Pepe. So, pero nung ngayong hours na, yung oras na to, medyo nagkakaroon na tayo ng konting correction mga idol. Pero goods na goods to mga idol ha. Medyo nagpa-pump ngayon eh. Kasi kung titignan nyo dito, puro pataas yung ating chart eh oh. Oh. Bitcoin, ganun din mga idol, no? Check nga natin sa dollars. 115, no? Ang Bitcoin nag 115 mga Lodi. So, mamaya check natin kung ano ba yung sa Bitcoin, yung dominance niya ba, tumataas ba ulit o bumababa na. So, makikita natin yan mga idol, no? Grabe, ang lupit ng mga news natin ngayon, kabang-abang to mga Lods, no? So, bago ang lahat, palike muna ng ating video, alam nyo na yan mga idol. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong content, subscribe na kayo sa channel natin. So, bago tayo mag-crypto, medyo malupit na news lang to na pinost ni Trump, mga Lods, no? Medyo delikado to o hindi. Depende sa pwedeng mangyari dito, mga idol, no? Medyo kakapost niya lang nito. Sabi niya rito, a letter sent by President Donald J. Trump to all NATO nations and the world, no? So, para sa kanila daw to. O sa all NATO nations at sa buong mundo. I'm ready to do a major sanction on Russia when all NATO nations have agreed and started to do the same thing, and when all NATO nations stop buying oil from Russia. So, as you know, NATO's commitment to win has been far less than 100%, and the purchase of Russian oil by some has been shocking. No? It greatly weakens your negotiating position and bargaining power over Russia. Anyway, sabi niya ganon, I am ready to go when you are. Just say when. Sabi niya ganon, no? Kumbaga, ikanain na natin to, isa-action na natin ang malupit, no? I believe that this plus NATO as a group placing 50% to 100% tariff on China, no? Russia tsaka China yung dito mga idol para pupuruhan ni Trump eh. To be the fully withdrawn after the war with Russia and Ukraine is ended. So ibig sabihin, babagsakan nila ng tariff ng 50 to 100%, pero pagkatapos na ng war, kunyari tinapos na pagdesisyon na nila na nahihirapan na tayo kasi may sanction tayo, may tariff pa tayo. So tapusin na natin. Once na tinapos nila yon, mawawala na tong mga to. No, mawawala yung tariff, babalik na sa i-withdraw na nila. Would also be a great help in ending this deadly but ridiculous war. China has a strong control and even grip over Russia, and these powerful tariffs will break that grip. This is not Trump's war. It would never have started if I was the president. Sabi niya, kung siya raw yung presidente, hindi ito nangyari. It is Biden's and Zelensky's war. I am only here to help to stop it, sabi niya mga idol. And save thousands of Russian and Ukrainian lives. Isipin nyo, 7,118 lives lost last week. Alone, last week lang mga Lodi, 7,118. That's crazy. If NATO does as I say, no, kapag sinunod ng NATO, yung sinabi ni Trump ng sanction tsaka bagsakan ng tariff, masa na? Saan na yun? Ito. 17 lives. If NATO does as I say, the war will end quickly and all of those lives will be saved. If not, you are just wasting my time and my time and the time, energy, and money of the United States.
Thank you for your attention to this matter, Donald J. Trump, President of the United States of America, mga idol, no? So, minamadali na ni Trump to. Kung ayaw nyo, bahala kayo, wini-waste nyo lang yung time ko. Ganun siya, mga idol, no? So, lahat ng country sa NATO o lahat ng mga country na nakapasok sa NATO, wag na kayo bumili ng oil sa Russia. Lagyan nyo ng sanction, lagyan natin ng sanction. Patawan natin ng 50 to 100% na tariff kasama China. O, pag hindi nyo ako sinunod, sinasayang nyo lang yung time ko. Ganun siya, mga idol, no? Kasi itong gagawin nyo daw, makakatulong yan para matapos at mag-end ang war, no? So kasi alam na ang paniniwala ni Trump, may control din yung China dyan, mga lodi. So grabe yan. O, eto na tayo. Balik na tayo sa crypto. So eto na nga, bakit biglang nagpa-pump yung market? Ang dominance ng Bitcoin bumababa. Bitcoin dominance is slipping again, eyeing support around 55%. What this means? Liquidity is starting to rotate into alts, no? Sa altcoins, mga idol. So, anong key start na ba? Kasi kung titignan nyo, ang altcoins natin, kasi ito medyo parang correction lang to. Baka saglit lang yan. Mamaya, ganito na naman itsura niyan lahat. Di ba? Hindi natin alam. So, lilipat na sa altcoins yung mga nag-rotate na yung pera. Hot sectors, L2s, AI, DeFi, tsaka yung real world asset, ayun na nga, mga lodi, no? Medyo baka magsiliparan na. Ethereum BTC will be the key signal for sustained alt season. Strategy, don't FOMO, yan ang tama, mga idol, no? Pinaka number 1 yan. Halimbawa, nakita nyo lumipad yung Pepe. Uy, lumilipad yung Pepe. Habulin natin. Pag hinabol nyo yun, nagpa-FOMO kayo doon, fear of missing out, mga idol, baka matalo kayo, no? Baka once na naglagay kayo doon o nagbudega kayo doon, saka bumaba at magsisi pa kayo. So, don't FOMO. Tama to. Look for pullbacks. Kapag nag-drop na, doon ka na sumalang. Kumaga, kasi, alam nyo naman yan, mga idol, Usually, pag pataas yung market, nagkakaroon naman ng mga pullbacks yan. Halimbawa, ayan, umilipad. Bigla may gaganin dyan bago lumipad ulit. So, ito yung aabangan mo. No, yung hinga bago lumipad ulit. Huwag yung habang lumilipad doon ka bibili. Napaka maling strategy nun. Scale in carefully and manage risk. Ayan, dapat ang risk management natin ngayon, lalo na mainit-init na tong buwan na to, mga lodi, hanggang last quarter ng 2025, medyo kailangan yung mga decision natin solid, hindi mali. Hindi mali. Baka imbis na kumita ka sa bull run, matalo ka pa dahil sa mga maling decision, no? Kaya dapat mag-ingat kayo ngayon, mga idol. So ito nga, si Arthur Hayes, no? Sabi niya rito, bull run to extend to 2026, no? BitMEX founder says that the current bull market could last until 2026 and expected Trump to stimulate the economy in mid-2026. So hanggang mid ng 2026. Ako medyo malayo na yun sa akin, ano? Sa akin kasi hanggang last quarter lang ng 2025. Kung lumampas man, baka January lang yun. No, January, and then babagsak na yun. Ayun yung sa akin, magkaiba tayo, mga lodi, huwag nyo akong gayahin, no? Kasi wala naman akong wala akong responsibilidad pag natalo kayo, at wala rin akong responsibilidad pag nanalo rin kayo. Wala rin akong pakialam doon. So, do your own research, mga idol. Basahin lang yung timeline ko kasi ayun yung parang nakita ko, no, sa cycle na hanggang November, December, and pinaka parang doon ako talaga mag-out na ng paunti-unti, no? Simula October hanggang December. Ganun. So, kung aabot man ako ng January, yun, pwede siguro. Ang pinaka-last ko, January. Ganun. Tapos, ito, nako, Jasmine. Sino may Jasmine? Mga idol, Jasmine. Check nga natin yung Jasmine. Jasmine. Grabe pala yung Jasmine. Tignan nyo to. 2021 pa to tignan nyo. Kumbaga nag-flatline na to. Kumbaga sa heartbeat 24 hours. Pero umangat siya hindi.
So sa 7 days, good siya, mga idol. Pero sabi dito, yung Jasmy is taking program expected to lock up 5 billion tokens by end of 2025. This is bullish, no? So parang ayan na nga, no? Maglalak sila ng up to 5 billion token, mga idol. O, di ba? Sino ba yung mga Jasmy dyan? Alam ko may mga nagko-comment sa akin dito dati ng Jasmy din eh. Sinasabi sa akin, Jeblo, bili ka Jasmy. Malupit yan. Mga ganun. Matindi yan at dalubhasa. Oh. Tapos, eto na muna tayo. Saan yan? Dito muna tayo. Wait lang Ayan. So, eto mga Lodi. Punta na tayo sa cut rate, mga idol. No? Trump calls for immediate big rate cuts. We're all getting rich. Sabi dito, mga Lodi, no? Just out. Sabi dito ni Donald J. Motherfather Trump. No inflation. Too late. Si too late, mga Lodi, si Jerome Powell to. Tawag niya kasi kay Jerome Powell, too late eh. No inflation, too late. Must lower the rate big right now. Powell is a total disaster. Who doesn't have a clue? Sabi niya, si President Donald J. Trump. So sabi nga dito ni Treasury Secretary Scott Bessent, mga idol, calls for Fed to cut rates by 50 basis points, mga Lodi. 50 Ang laki niyan, mga idol. Ngayong September 17, which is ilang araw na lang. No, once na mag-cut ng rate si Jerome Powell, tapos 50 basis points na humanda na kayo, mga idol, magpapump ang market, mga Lodi. Pero once na 25 basis points, magpapump pa rin yan kahit papaano, mga Lodi. Pero pag nag-pause yan, nag-pause, hindi ako magkakat. Ganon. Naku, charagis yan. Ang daming susumpado dito kay Jerome Powell, mga Lodi. Pero kasi malaki na yung chance, halos 100% na yung chance na magkakat siya ng rate eh. Ang percent na lang na pinipredict dyan kung ilang basis points yung ikakat niya. It's either 25 or 50 basis points. Ganun, mga idol. No? So, pag 50, naku, sarap niyan, mga Lodi. Taragis siya, no? Trade kaya tayo nun, no? Mega bullish for crypto and XRP if that happens. No? So, lahat yan, hindi lang sa XRP, bullish po yan sa lahat ng token. Sa lahat ng crypto. Sa lahat ng asset, mga idol, bullish yan pag nag-cut siya, mga Lodi. Sobrang tindi niyan. O, eto na. XRP shorts lost 28.9 million during the recent price surge. XRP supply on exchanges has fallen by 5.66%. 1.884 billion in short position between the price range 3.4 and 3.42, which is now seen as the short squeeze region. Continued to momentum will be biblically price surge. Kasi nga, yung mga naka-short sa XRP, mga idol, no, between 3 point something dito, na siguro, in-expect nila, magkokonso pa. Pag break, in-expect nila magkokonso pa dito. No, susundan pa yung guhit na to, pero downtrend. Ang nangyari, nag-pump, mga idol. Diba? So siguro meron din mga naka-position dito, ni-expect nila malalaglag, so ang liquidation nila banda na dito. So na-liquidate na sila ngayon, mga Lodi, no? Kasi nasa 3.13 na tayo eh. Diba? So ang laki ng mga na-liquidate. And then ito mga Lodi, medyo panoorin natin to, mga Lodi. Pakinggan nyo mabuti yung sinabi ng central bankers, no? We actually fund ourselves and then work out what dividend is needed to pay. Grabe kasi may sense eh. It's a great business to be in, central banking. Print money and people believe it. Ayun yung sinabi niya, no? We print money and people believe it. Tas nagtawanan sila. People believe it. And narinig niyo mga Lodi. So parang ang sinabi dito, breaking video release showing bankers laughing. Central banks print money and people believe it. Now, for long, XRP Bank won't be so funny soon. Institutional tokenization on the XRP ledger was launched to support this back. Yun na, mga Lodi. No? So, ang nangyari dito, mga Lodi, tinatawanan nila yung mga tao, no? Kasi nga, nagpiprint lang sila ng pera, naniniwala na yung mga tao. So,
nag-apply ngayon ng maging bangko yung Ripple. So doon hindi na mangyayari yung mga ganyan, mga lodi, no. Talagang siguro tawag dito, talagang ano na siya, back by something na kasi talaga yun mga lodi. Di ko alam kung back by gold o kung ano man mga idol Di ba? Tsaka syempre blockchain yun. May kita mo yung pwede mong i-check mismo kahit ikaw. Di ba? So, grabe yan, no? Nag-leak daw tong video na to kasi binura daw yan sa internet Kaya lang, syempre, pag lumabas na talaga sa internet yan, wala na yan. Kahit burahin mo pa yan, may mga something na nag-record niyan. Sipin nyo, tumatawa sila, piprint lang sila na, nag-print kami, naniwala yung mga tao hindi na yan. Kaya ayaw nila ng Ripple mga lodi kasi mawawala yung mga ganun nilang diskarte. So ito na, 20 million XRP move worth $61.5 million ata ito mga lodi Now, this month alone, Ripple move over 1 billion XRP ngayong buwan lang na to. Mga idol, no, nakapag-move yung XRP ng 1 billion. What's going on behind the scenes? Sabi dito, mga lodi, grabe. No? Sinatago na nila yung mga XRP nila, tinatabi na nila. Kaya kayo, tabi nyo. Actually, gusto ko nang ilipat ulit ilipat na yung yung mga token ko sa cold wallet ko Kasi ang nasa cold wallet ko lang ngayon, yung tira ko lang na XRP. Yung onti na lang yung dati pa, di ba, bumili yung sakyan. So, may tira tayo XRP. Ayun lang nakatabi sa akin cold wallet. So, itong mga nandito sa crypto exchange ko, gusto ko na siyang ilagay doon, mga lodi, sa cold wallet. Kasi sa tingin ko, ito na to Palipad na to, mga idol Baka... baka may mangyaring kakababalaghan Hindi pa natin mapakinabangan, no? Pero syempre, sabi ko nga, kapag mga nasa 5 digits, okay lang siguro sa crypto exchange kung may tiwala naman kayo sa crypto exchange. Pero pag mga nasa 6 digit na yung asset nyo, mga 100,000 na, mas better na ilagay nyo na sila sa cold wallet. Saan kayo makakabili ng cold wallet? Meron akong link dyan sa description, sa CryptoBilis. Legit na link yan, mga idol. Nagdi-deliver sila buong Pilipinas, nationwide. Tas eto, kilala nyo ba to? Si Christine Lagarde. ECB President Christine Lagarde appeals to European governments to rapidly establish the legislative framework for the potential introduction of our digital euro. There are rumors that digital euro will run on XRP ledger, sabi dito, So, matagal na nga etong si Christine Lagarde talaga na nga naman na parang nakakausap niya, medyo close na ng Ripple yan. Laging nakikita yan kasama si Brad Garlinghouse. Pero wala silang relasyon Siyempre lang nila yan, more business lang. Kaya nga eto mga lods, kita nyo to. Ayan, di ba? Sino yan? Si Paul Atkins yan, di ba? Sabi dito ni Christine Lagarde, it was a pleasure to welcome Paul Atkins, Chairman of the U.S. Securities and Exchange Commission at the ECB. Ayan, mag-uusap sila. So, ang sa tingin ko lang kaya sila mag-uusap, mga lodi, para linawin o i-finish o talagang maayos na yung Clarity Act. Parang ganun, So, tatanungin siya dyan. Mag-uusap-usap sila. Sila nakakaalam yan, mga idol, Yes, Europe will use XRP as a settlement system. This meeting is no coincidence. They are probably talking about finalizing the Clarity Act. Let's remember that next month, Europe will launch the CBDC of the euro. The timing is wild, mga lodi, So, grabe. Nako, eto na sila. Kumbaga, padating na, mga idol, Nag-i-start na tayo. Ang tanong, handa ka na ba yung iyong bag? Ready ka na ba? Mamaya, syempre, gising mo. Pagtingin mo sa portfolio mo, lumipad na, tas tulog ka. Nakita mo, pagising mo, taas na. Anong gagawin mo kaya nun, mga idol, Pagkagising mo, oh my God! Gaganon na lang, Ang lupit. So, anytime na to, mga lodi, any day na lang, pwede na siguro mangyari yung bull run mismo na talagang papunta na tayo sa euphoria. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ganun kabilis yun, Pwede namang isang linggo, isang buwan,
nagpa-pump, tapos biglang merong isang linggong correction, and then balik tayo sa pump, ganun, ng 2 linggo ulit, hanggang December na, ganun mga idol, no. Laging merong pullback, yan ang tatandaan nyo, no? Kaya wag kayong magpapapomo. Kung meron kayong gustong coins, hintayin nyo mag-pullback, wag kayong sumabay habang lumilipad. Kasi baka mamaya pag position nyo saka nag-pullback, 'di ba? So mas maganda maghintay na lang tayo ng mga pullback. Laging meron 'yan, mga lodi, hindi nawawala yan kahit bull run, no? Yung mga mga pullback. And then eto na. Get ready. Sa Riyadh to mga lodi, no. Ripple is set to shine at Money 2020 Middle East September 15 to 17. So ano ngayon? 13. Anong araw 'yon? 15 to 17 is Monday to Wednesday sa Pilipinas, no? At the Riyadh Exhibition and Convention Center, Suite 48. Join 45,000 plus fintech pros, investors and global leaders as Ripple drives the future of finance with AI, inclusion, and innovation. So ito mga lodi, maraming pupunta dyan. Sabi nga dito, mga 45,000 yung pwedeng pumunta dyan ng mga fintech pros, investors, CEO, banks, di natin alam sino yung mga pupunta dyan, no? So, get ready na sa Riyadh, mga lodi, ganda dyan, mga lodi, no? So, for business, pupunta ka dyan, attend ka ng mga meeting, sana all, sarap, no? Punta tayo dito. XRP market cap rockets to a $189.59 billion, securing its position at the 91st largest asset on the planet. So, parang kahapon lang natin yata to, nung isang gabi na binalita natin, o kanina ata, na si XRP is pang 96. So ngayon pang 91 na. Mga idol, no? Ganun-ganun lang. Habang tumataas yung presyo ng XRP, baka pataas din ang pataas yung kanyang rank, mga lodi, no? So from 96, 91 ngayon, next week di natin alam kung pang ilan na siya. Diba? Baka maging pang 50, 60. Hanggang maging number 2. Malayo-layo pa yun. Pero sobrang lupit na nun pag umabot na siya sa top 20 pa lang. Top 20 pa lang, sobrang lupit niya na eh. Sobrang lupit mo na, sabi. Punta tayo dito. XRP is on the move. Kasi nga, medyo nagliliparan sila ngayon. BTC dominance sits at 56%. No? Bumababa eh. Grayscale, Bitwise, 21 share. Canary Capital, Wisdom Tree, Franklin Templeton, and CoinShare all have XRP ETFs filings in the pipeline with several approvals expected before year end. Na? Yeah. I say it's about time. Sabi niya, lock the F in, mga idol. Ito, the first ever intergalactic currency ever created by the deep state. Mga lodi, sabi nila, yung daw to, yung XRP. Mga idol, no? Sabi dito, derivatives, corporate bonds, and government bonds, equities, treasuries equals to 5 quadrillion. 5 quadrillion. What? Mabibilang mo pa ba yan? 5 quadrillion dollars. Holy smick. The true intention of Ripple to handle 100% derivatives transaction. So, eto kasi nakalagay dito, no? The true intention of Ripple are to handle 100% of the transaction which take place in the derivatives market. So, ano yan mga lodi? Parang sinasabi, sila yung mag-handle ng billion o trillion na mga money transfer o transaction. 100% sila mag-handle, mga idol. So, alam nyo na yun. Siyempre, di ba? Sino ba yung pwedeng gumawa na mabilis, mura at scalable? Siyempre, ang Ripple. Break it down, yo. Sabi, tindi niyan mga lodi na. At eto, sabi dito mga lodi na, pakinggan nyo to. We're getting super close to a bullish flip on the 2-day MACD for XRP. In the last 2 times that this happened, we saw massive rally. So I think XRP is gearing up for an explosive move. We're getting super close sabi to a nga, may bullish nabasa flip nga on ako, the 2-day MACD for XRP. May nabasa ako parang overnight lang pwedeng umabot agad ng $5 si XRP, no? Isang gabi lang, pak, $5. Yeah, tas konso. Ganun. Pwedeng tumagal, pwedeng magtuloy.
Mabilis lang yan mga lodi. So nandito na tayo sa baba, kita nyo yun. In the last 2 times that this happened, we saw massive rallies. So I think XRP is Ayan, getting up for an dito, ayan. explosive move. So, in-expect na pataas yung lipad niya, mga idol. So, ito. XRP timeline points for surge toward 227 in just 24 hours, $227. I just purchased a bag of real token on XRP Ledger as this would be huge. So, kung tinitignan natin kasi ito sa 1-month time frame, mga idol to, 1-month time frame, ang ganda ng triangle natin, mga lods. Nakita nyo naman yan. Check ko nga yung 1-month time frame. Kasi ito, 1 day lang to time frame natin So, 1 month ba gano'n ang itsura niya? Wait lang guys 1 month. Hindi ganun ba? Ano yung ano niya? Hindi kasi kompleto dito mga lods. Hindi ko makita dito ng maayos mga idol. Siguro dapat sa ano ba yung ginamit yung chart? Hindi ko alam kung ano to Kung anong ano to Pero hindi ko siya makita ng ganun. Mga lodi. Pero ayun yung sinabi niya diyan, yeah? So ito, panoorin natin tong last natin. Mga idol, nakakaano to, nakaka-intriga, no? All this will change. I have been developing my own cryptocurrency. Frankcoin was just rated the world's most stable financial instrument. Stable financial instrument, mga lodi. Ano yun sinabi? The goal of kasi merong may nag-ano tawag doon, Bubulin. I will explain cryptocurrency by clicking a link to TV's most beloved scientist, Mr. Jim Parsons. Jim Parsons. Siya pala to. Akala ko si Brad Garlinghouse to. Akala ko nang ginawa to ng Simpsons, si Brad Garlinghouse to. Of distributed consensus-based cryptocurrency. Ito yung gematria calculator, mga lodi, no? So, yung mga words, pag nilagay mo dyan, meron siyang equal na parang hidden meaning. Ayan, no? This calculate hidden meaning from words. So, si Jim Parsons, pag tinype mo siya, ang lalabas, Ripple XRP. Ano pa? I love you, babe. XRP Moon. XRP Moons, mga lodi, Jim Parsons. Professor Pink, yun yung nagsasalita, di ba? Si Professor Pink. Ano ba yan? Binis ako ng may isa, no? All this will change. I have been developing my own. Pag tinype mo yung Professor Pink, ito yung hidden meaning niya. XRP The Storm. Ano pa? Cryptocurrency. Ayan, XRP The Storm. $10,000. Ayun yung nakalagay, mga idol. Beloved by God. Grabe. Dali lang, basahin ko to. Cryptocurrency is a system that does not rely on a non-cryptocurrency central authority, etc. etc. So, yaman na sa ano pala yan. Also, we know who Satoshi is. Nakalagay dito, mga idol. Sino ba si Satoshi? Kilala nyo na ba kung sino? The Simpsons told us again, it's all planned for a long time and XRP is right in the center of it. Grabe. So, grabe yung news natin. Di ba? Grabe naman yung news natin, di ba, mga lodi? So, nag-umpisa tayo sa global news na kay Daddy Trump. Siyempre, at yung ating Bitcoin dominance natin, si Arthur Hayes, na nagbigay ng kanyang opinion, naabot tayo ng 2026 ang ating bull run, naabot dun, no? At mga iba pang update o upload, update sa XRP, no? So, ayan. So, bukas na tayo magbabasa ng comment, mga lodi. Umaga, linggo. Sana na-enjoy nyo tong video natin, no? At mag-ready na kayo, mga idol. Dahil sa tingin ko, nag-uumpisa na tayo. Magkaroon man tayo ng mga pullbacks,
no, yung mga medyo downtrend habang lumilipad, normal lang po 'yon sa ating crypto, no. Doon nga yung pwede ka pang magbodega para makasabay ka ulit sa bawat pullback, pwede kang maglapag doon. So ang in-expect ko September, in-expect ko nga tong dalawang linggo ng September, dapat ang in-expect ko downtrend Pero hindi na downtrend kasi ang lakas na ng percent na ng September 17 magkaka-trade na. No, so lahat na parang ipinaghahandaan 'yon. Lahat na, bodega na tayo, lilipad na 'to sa September 17. Di ba? So inihina natin 'to. Huwag na natin palampasin. So kaya siguro hindi na nag-downtrend yung ating chart o yung ating mga coins, no, mga token. Siguro may mga nag-downtrend man, bibira na lang siguro. Yung yung iba, no? Hindi ko na nakita yung Pi tsaka yung mix. Hindi ko nakita yung Pi tsaka mix kung ano nangyari. Sa bagay yung mix negative siya 25% sa day. Sa hours naman positive 1 lang siya, mga idol, no. Yung Pi, wala ba yung Pi dito? Yung Pi network, saan na? Number 44, wala. Ayun pala. Ito pala. Sa hours negative 1 at sa day is positive 3.6. So ayan. Ang mga bumibida ngayon, Pepe tsaka Doge. Mga loads, no? Tsaka SHIB. Si SHIB, bumabawi na si SHIB. So ayan. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol. Sana enjoy niyo yung ating video. At maraming salamat sa mga nanood. Alam nyo na yan. Magandang araw sa inyong lahat. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. At syempre, check nyo yung link dyan sa description, mga lodi. Maraming bonuses at discounts dyan, lalo na sa mga wala pang crypto exchange. So ayan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clavis TV. Subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's a link into description. Peace.